Magandang gabi po. Meron natin babanatan at ang ating babanatan po ay itong titirahin natin, no? Tiradurin natin si George Erwin Garcia. At yung kasalanan niya naman ay yung sinadya niya talaga guluhin yung panalo ni Joey Uy at para lamang mapapaboran si Binbinido Abante. Natalo ni Joey Uy si Binbinido Abante sa eleksyon sa 6th District ng Manila. At sa totoo lang, kukunti lang lamang ni Joey Uy, 1,488 lang ata. Tapos, ang nangyari, ito naman si George Erwin Garcia ng COMELEC. Siya ang nagkukumpasi dyan eh. Siya ang sinusunod ng lahat ng commissioner dyan. Yung ginagawa niya dyan is pinabura nila yung tinatawag na petition for the cancellation of tinatawag na petition for cancellation of certificate of candidacy of Joey Uy. At kumakansela na dahil daw sa rason na hindi siya natural born citizen. Ngayon, dahil sa pagsagawa nila na yan, alam mo anong nangyari? Ang ginawa ni ng mga COMELEC commissioners kasama na si George Erwin Garcia, alam na alam nila bilang election officers, alam na alam po nila na automatic na po na kinukonsidera na sa ngayon na natural born ang tao na pinanganak na Pilipino, ang nanay sa ilalim ng 1935 Constitution at ang tatay ay nag-naturalize bilang Pilipino na minor pa ang mga bata. Natural born na sila sapagkat ang mismo yung batas na Revised Naturalization Act sa Commonwealth Government or Commonwealth Act ang nagbibigay ng kapangyarihan ng nagbibigay ng citizenship na Pilipino para sa mga batang isiningilang sa panahon ng 1935 Constitution na Pilipino ang nanay at ang tatay ay hindi Pilipino. Pero basta nakapag naturalized na ang tatay bilang Pilipino na minor de edad pa yung mga bata. Nangyari na po ito. Alam na alam nila ni George Erwin Garcia yan. Sa ilalim nga lamang po ng batas. Sa ilalim, kahit hindi batas yung pag-usapan, pero sinabi na sa decision ng Supreme Court sa kaso na Antonio Co. versus Electoral Tribunal of the House of Representatives noong July 30, 1991 na decision pinalabas na kung saan tahasang sinabi ng Supreme Court na kapag ang bata ay isinilang sa panahon ng 1935 Constitution sa nanay at ang nanay ay Pilipina ng kumpleto at ang tatay ay hindi Pilipina, basta lamang ang tatay ay naging naturalized Pilipino bago na panahon na minor de edad pa ang bata, ay automatic natural born na ang bata. Yan po ang sa kasong Imilong. Wala pong pinag-iba, exact pareho po yung sitwasyon ni Joey Uy. Ang sitwasyon ni Joey Uy ay 1962, ipinanganak siya. So, March 15. Nanay niya, purong Pilipina, taga Bulacan. Tapos, doon lang siya ipinanganak sa Santa Mesa. At doon sila nakatira sa Echagi, Quiapo. Quiapo, Echagi. So, noong 1962 siya pinanganak. Nanay niya, Filipina, at ang tatay na Chinese. Tapos, 1967, o 5 years old pa lamang si Joey Uy, naging Pilipino ng tatay niya, naturalized. Ayon sa batas po ng Revised Naturalization Law, automatic po na kapag ang tatay ay na-naturalized na bilang Pilipino,
yung kanyang mga anak na may minor de edad ay automatic Pilipino. Sa bakatwid, yung utos po sa 1935 Constitution na nagsasabi ang sinumang mga bata na isinilang na nanay ay Pilipina at ang tatay ay hindi Pilipino ay kailangan mag-elect o gumawa ng sinumpaang salaysay pagdating niya sa edad na 21 o hanggang 23 na kung saan tahasang sasabihin nila na pinili nila ang citizenship ng Pilipino. Yan ang nakalagay sa 1935 Constitution. Tapos, 1973 Constitution at 1987 Constitution ay may sinasabi, nagtatanong, sino ba ang natural-born Filipino citizen? Sa definition po ng Constitution, ang mga natural-born Filipino citizens ay ang mga taong naging Pilipino na hindi na sila kailangan pa maggumawa ng sinumpaang salaysay na maging Pilipino. So ulitin ko lang, ang sitwasyon ni Joey Uy ay kapareho ng sitwasyon ni Jose Ong ng 2nd District ng Samar, Northern Samar. Na nanalo siya, ang kalaban niya si Antonio Co. Nagprotesta si Antonio Co sa kanya sa House of Representative Electoral Tribunal. At ang kanyang protesta ay hindi natural born si Jose Ong. Sapagkat po si Jose Ong ay ang nanay niya Pilipina, Waray, ang tatay niya Chinese. Pero 9 years old pa lamang si Jose Ong ay naging Pilipino na ang tatay ng Chinese. So sinabi na Supreme Court, sapat na po masasabihin na siya ay hindi na kailangan gumawa ng sinumpaang salaysay pagdating niya sa edad na majority. Sapagkat po ay naging Pilipino na rin ang tatay. So hindi niya na kailangan manumpa sa harap ng Immigration Bureau at sa harap ng Civil Registration Office na siyang opisina sa bayan nila kung saan nakatala ang mga records ng birth certificates. Sinabi rin kasi sa batas ng Commonwealth Act na hindi na kailangan na automatic Pilipino na rin ang mga minor de edad na anak ng isang foreigner na naturalized. Ganun po sinabi. At ganun din ang sitwasyon dito kay Joey Uy. Anak March 15, tapos 1967 naging Pilipino ang tatay niya, naturalized. So automatic naman ang mga minor de edad, kagaya niya, 5 years old pa lang siya, ay automatic Pilipino. So hindi na siya kailangan pamanumpa o mag-elect o magsinumpang salaysay na gusto niya maging Pilipino. At desisyon na yan ay klarong-klaro na sa HCO versus HRET. Kung gano'n na klarong-klaro na sa isang election lawyers, kagaya ni George Erwin Mojica Garcia, lahat ng mga commissioner ng COMELEC ay hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila nabasa yung desisyon ng Supreme Court sa CO versus HRET. At kung nabasa nila, eksakto, kopya-kopya, pareho ang sitwasyon ni Jose Ong at saka ni Joey Uy. Luis Joey Uy. Si Jose Ong, ipinanganak noong 1948. Si Joey Uy, ipinanganak noong 1962. Tapos, si Jose Ong ay 1958, naging Pilipino tatay niya. Si Joey Uy, 1967, naging Pilipino tatay niya. So, automatic, parehong batas na nagsasabi, automatic na po siya na naging Pilipino dahil minor de edad sila. At kung ganun, decision sa CO versus HRET, hindi na po kailangan magsagawa ng sinumpaang salaysay at isumite sa Civil Registrar's Office at saka sa Bureau of Immigration na pinili niya maging Pilipino. Hindi na po kailangan. At napakaklaro naman po yan. Bakit pa pwedeng bang sabihin ni George Erwin Garcia na hindi niya alam yan? Nakakahiya naman. So kung ganoon, pag sinabi niya din alam yan, siya dapat ay sintensya na i-disbar, tanggalin sila
tanggalan sila ng lisensya bilang abogado. Lahat sila ng mga commissioner. Commissioner, lahat sila, at saka pati yung si Chairman Garcia. Ito po ang desisyon, i-share ko sa inyo, ang desisyon ng Supreme Court sa Co versus E-Threat. Ito po yun. Yan po ang Co versus E-Threat. Nababasa nyo ba? O, yan ha. O, basahin natin muna. Sa taas yan ang title. Antonio Co versus Electoral Tribunal. Okay, papunta ka na sa baba. Ito yung sinabi ng Supreme Court. Yan. An election of Philippine citizenship presupposes that the person electing is an alien, or his status is doubtful because he is a national of two countries. There is no doubt that in this case about Mr. Ong's being a Filipino when he turned 21. So, sinasabi nila, si Jose Ong ay wala ng duda na naging Pilipino na siya nung siya 21. Bakit? Kasi we repeat that any election of Philippine citizenship on the part of the private respondent would not only have been superfluous, but it would also have resulted in absurdity. Absurdity. How can a Filipino citizen elect a Philippine citizenship? Ganon lang po kasimple ang argumento ng Supreme Court. Pilipino na si Joey Uy nang nanumpa ang kanyang tatay nung minor de edad si Joey Uy. So, how can a Filipino elect a Filipino citizenship? Hindi pwede. Hindi pwede. So, ibig sabihin, nagpakabubo o nagkunwaring bubo si Erwin Garcia para lamang mapaupo niyang kaibigan niya, si Benny Abante. So, sinabi ito, the respondent, it's right, has an interesting view as to how Mr. Ong elected Philippine citizenship. It observed that when protestee was only 9 years of age, his father, Jose Ong Chuan, became a naturalized Filipino under Section 15 of the Revised Naturalization Act. Squarely applies to its benefit because Jose Ong Jr. was then a minor residing in Samar or in this country. So coincidentally, it was the law itself that already elected Philippine citizenship for Jose Ong Jr. na parang batas na rin ang namili na magiging Pilipino siya. Very clear po ito. Pastor Rodi Rabi, very clear ito. Kaya hindi dapat umupo yan si Abante. Talagang ini-stylean talaga ni George Erwin Garcia. At dahil dyan, dapat siyang i-disbar. Lahat sila ng mga commissioner, dapat silang i-disbar. Masantos siya labi, dyan mangunon. So, ibig sabihin, pag ganun po yun, anong mangyari? Dapat tagali. Tapos isa pa, ang problema, sinadya pwede naman nila gagawin na June 29 o June 28, magdesisyon ang COMELEC laban kay Joey Uy. Ang ginawa, inipit-ipit pa June 30 kasi ang June 30 po, pagdating po si June 30 na nagpalit na ng administrasyon, ang administrasyon ng lumang senador, lumang congressman ay hanggang June 30 noon time, alas 12 ng tanghali, sarado. Pag alas 12:01 ay yung bagong halal na. Ang nangyari, ginawa nila 10:45 a.m. nila nilabas ang desisyon na binabasura yung apila, yung motion for reconsideration ni Joey Uy. Binasura. 10:45 a.m. ng June 30. At 11:45, inutusan lang na iproklama si Abante. So, nangyari, parang binaliwala nila yung proclamation ni Joey Uy at nanumpa na siya sa isang judge. At nang pumasok siya sa opisina, ay tinanggihan ng House of Representatives sa kanyang papel sapagkat may ginawa itong COMELEC. So, ibig sabihin, pinahirapan pa ng gusto maliban sa katotohanan na mali ang kanilang desisyon, pinahirapan pa ni George Erwin Garcia
ang diskarte. Sapagkat because of that, hindi na makaupo si Joey Oy. Pangalawang kasalanan ni Erwin Garcia. Pangatlong kasalanan ni Erwin Garcia ay ganito. Alam naman niya na kalalabas pa lang dyan, si Jan Mangunon, kalalabas pa lang si Pastor Rudy Rabia, kalalabas pa lang noong June 19, 2025 ng desisyon ng Supreme Court patungkol sa kaso na may title na Jan Dato Pax Ali Dato Manguda Dato versus Comelec, na kung saan tahasang sinasabi ng Supreme Court na mula ngayon hindi na pwedeng pumalit sa nanalo na disqualified ang mga second placer. Ibig sabihin, hindi pwede pumalit si Abante. Bakit ngayon pinroklama ng Comelec si Abante? Tatlong kasalanan ang ginawa nila. Lahat sila po ng mga abogado dyan na commissioner, pati si George Erwin Garcia na chairman, ay pagkatapos ng termino nila, kakasuhan ko sila ng disbarment. Kasi hindi pwede sila kasuhan ng disbarment sa ngayon dahil impeachable officer po sila. Yan po aking sasabihin. So, mag-ano na lang ako shout out. Si Alina, good evening Sir Toto. Anong klaseng commissioner meron ba? Meron meron tayo nakakayamot. Jan Mangunon, masanto siya labi sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Balire, Serna, Rode Rabi, dapat i-disbar si Erwin Garcia at lahat ng Comelec Commissioner. Josay Loyola, galit ako kay Garcia, Mayor Kevin namin. Oo nga. Si Mayor Kevin Anarna nanalo pagka-mayor sa Silang, Cavite. Ano naman ang nangyari sa kanya? Akalain mo dinisqualify, kinonsidera, kinansila ng Comelec ang Certificate of Candidacy ni Kevin Oy. Na kahit ang katotohanan na yung sentensya ng ombudsman laban kay Attorney Kevin Anarna ay hindi pa final. Nagkaapila pa si Attorney Kevin Anarna sa Court of Appeals. Hindi pa final. Tapos kinansila. Kasi ang desisyon ng ombudsman laban kay Attorney Kevin Anarna ay tanggalin sa trabaho. Tanggalin siya sa perpetual disqualification. Pero ang katotohanan, hindi pa final. So kung hindi pa final, hindi na pa pwede mapa-implement ng Comelec. Akalain mo naman, di na ngayon, nang dinira na hindi pa final, nag-apila si Kevin. Ang problema nito, sa kwento kay Kevin, mamaya ko na balikan ang problema. So dahil dyan, ay pinroklaman nila ni George Erwin Garcia yung second placer na si General Ted Carranza, yung general ng pulis na naging hepe ng Region 3, Region 4A Police Office, na siyang sangkot sa pagpapatay kay Richard Santillan. At saka kasama ni Richard Santillan na kamag-anak ko na namatay doon sa loob ng sasakyan ni Atty. Glenn Chong. Inambos nila. Akalain mo, pinatay nila ang totoong lugar na pagpatay nandun sa Pasig Ilog po, Isog Pasig. Nandun pinatay sa side ng Pasig City. Tapos nung pag-ambos nila, tinulak nila, minaniho lang sa sasakyan nung pinag-abusan, ay tinawid sa tulay papunta sa Takainta side. Akalain mo, nung yung pinarada na nila yung sasakyan dito sa gilid ng ilog sa side ng Kainta, nagkamali sila. Bakit? Kasi yung side ng sasakyan na niratrat ay nakadikit sa dingding. So paano ngayon paparilin? Nakadikit sa dingding. Doon nagkamali sila. Yan, si Ted Carranza na dapat managot siya. May pinatay din siya. Para si Atong Ang din. Mas patindi pa si Atong Ang sa kanya. So yan po si Ted Carranza na pinanalo ni Erwin Garcia. Maliban pa dyan, si Attorney Kevin Anarna, ganito pa nangyari sa kanya, Pastor Rodi. Joshua Loyola, ganito po nangyari sa idol natin na si Attorney Kevin Anarna. Habang tumatakbo siya,
nagangampanya, wala siyang kalamalam, may nilabas na decision ang Comelec na disqualified si Attorney Kevin Anarna. Pero walang natanggap na kopya si Attorney Kevin Anarna at hindi niya alam na disqualified na pala siya. Hindi pa pala siya disqualified. May lumabas na decision, panalo siya, hindi niya alam. Ang ginawa naman ni Ted Carranza ay nagsampa ng motion for reconsideration. At sa motion for reconsideration ay pinanalo ng Comelec si Ted Carranza. Kasi raw, ang desisyon ng ombudsman ay pwede nang ipatupad. So, ngayon, walang kamalay-malay si Attorney Kevin Anarna na mayroon pala, huli na lang na nalaman. Kaya nag-apila siya ngayon sa Supreme Court. Akalain mo, hindi man lang pinadalhan ng kopya si Attorney Kevin Anarna na disqualified siya na hindi niya alam. Mabuti na lang nalaman na sinasabihan sa kanya. Ganun po ang ginawa kay Attorney Kevin Anarna. Pero sabi niya tungkol naman sa kaso sa kanya sa ombudsman, hindi daw yun niya kasalanan. Bakit po? Kasi ang kinaso sa kanya sa ombudsman ay yung bulaklak na in-order ng vice mayor nila na ginamit sa isang may ganap doon, kung may event doon sa kanilang lugar. So mga bulaklak, mga bouquet of flowers, ang nagpapatupad niyan yung kanyang Bids and Awards Committee ng munisipyo. Yun ang nagpapabidding. Wala siyang kamali-malay. Ang kanyang trabaho lang doon, ang partisipasyon ni Attorney Kevin Anarna sa transaksyon na yun, taga-pirma na lamang siya ng cheque na ibabay doon sa kontraktor. Pangalawa, ang kasalanan daw nila ay bago bumili, hindi man lamang na i-upload sa PhilJeps. Alam mo ba yung PhilJeps? Philippine Electronic Government Procurement Service. So, lahat po ngayon kasi na bidding, bago nyo ipabidding, kailangan i-upload mo na sa website ng Philippine Government patungkol sa mga bidding. Ang tawag dyan, PhilJeps. Hindi daw na-upload. Ang may trabaho sa pag-upload, yung mga Bids and Awards Committee. Ibinunton lahat ng parusa kay Attorney Kevin Anarna. Kumbaga, nilabag din dyan yung doktrina ng Supreme Court na nagsasabi, Arias Doctrine. Sa Arias Doctrine, hindi ka pwede parusahan kung ang mga mali ay ginawa ng mga tauhan mo. Ganun lang po kasimple. So, all right, dalawa ng kasalanan ni George Erwin Garcia. Kay Joey Oy at saka kay Attorney Kevin Anarna ng Silang Cavite. Sige, magbabati na ako kay Jose Rosal. Hindi pala Rizal, Hindi yata ako agree sa argumento mo, Kabalen. Bakit hindi ka agree? Batas na ng Supreme Court yan nagsasabi. Sige na lang, pagbigyan kita ko pero pa-point out mo, babasahin ko ang iyong puntos, bakit hindi. So, Alina, ang daming kalukuhan at kababalaghan talaga ang Comelec. Mr. Romualdez Tambe, long time no see, Sir Toto. Bernardo Minjula Ignalagim, good evening. So, yan lamang po. So, ibig sabihin, ulitin ko lang sa mga ngayon lang nakapasok, dapat alam na nila ni Erwin Garcia na nagdesisyon ng Supreme Court noong 1991 na kung saan si Emil Ong, si Jose Ong Jr. na anak ng Chinese, na ang nanay Pilipina na waray, na noong 9 years old si Jose Ong Jr. ay naging naturalized Pilipino. At yung decision ng Supreme Court, hindi niya kailangan pa na mag-elect ng citizenship kasi po automatic Pilipino na siya. Okay? So ang tanong pa nga ng Supreme Court, how can a Filipino elect a Filipino citizenship? Yan. So yan po yan si Sir si Sir Jose Rosal. Okay. Yan Tapos kay Joey Oy naman, pinanak ng nanay niya Pilipina, tatay niya Chinese, pero nung 5 years old siya, naging Pilipino tatay niya, automatic sa ilalim ng batas ng Revised Naturalization Act, kapag ang tatay ay nanumpa bilang Pilipino, automatic lahat ng anak niya na minor de edad ay Pilipino na rin. Okay? The same case pareha. At hindi man lamang sinunod ni Erwin Garcia yon. Disbarred. Ang tawag dyan is grave misconduct. May mali siya.
Tatlo pa ang kasalanan. Hindi pa pinatupad ang no second placer rule. Pangatlo yun. Ang pangalawa niya ay tinaon ang desisyon sa magkagulo-gulo. Kalagitnaan, mag-alas 12 ng tanghali. Bago mag-alas 12 ng tanghali, nilabas ang desisyon. Hindi ito tuloy malalaman. Tapos, second placer si Abante, pinaupo niya. Okay? So, ganun din ang kay Kevin Anarna naman, baka doon ka hindi kakampi. Pero, kakampi po ako kay Kevin Anarna. At least yung pinakamatinding kasalanan ni George Erwin Garcia doon, yung bakit pinaupo niya si Ted Carranza na bawal ng second place rule. Okay? Hanggang dyan lang po at magandang umaga po sa inyong lahat.